Oh, yeah, ano lang, quick guideline sa mga tagapakinig natin dito. Kasi, syempre yung mga iba, parang kung titingnan mo yung profile ng isang party list, yung pangalan niya, ano yung unang-una mong mga i-check? Yung ano 'no, yung usapin tungkol sa mga pangalan tsaka sa ano, alam mo minsan di mo na rin masisi yung mga party list kasi gusto talaga nila ng single messaging 'no. Ah, pero bahagi din nun ay 'di ba kaya din natin kinikilatis kasi gusto din natin malaman sino ba talaga 'tong mga 'to, ano ba talaga mga interes nila, totoo ba 'to sa plataporma na kanilang sinasabi contrary sa isang senatorial candidate na nagsabi na hindi kailangan ng plataporma para tumakbo, manalo muna, 'di ba? Contrary to ano. So, Si without Willie po being Sabi yan. ni, Sabihin na natin. Si di ba Willie sabi ni Revilla. Attorney Gia, talaga siya ba? sabi ni Gia, pwede na yung pa-disqualify kasi minimum requirement, dapat may platform ka pagtakbo. Eh kung wala kang platform, Ayan, ayaw na tuloy pa-disqualify mo magpa-interview. na, Attorney Gio. Ayaw na tuloy magpa-interview nung ano. But ako yun, no? Titignan ko lagi yung track record. Ako, personally. So, alam na natin may standards. Titignan mo yung track record, titignan mo sining nominees, titignan mo din kung nasan sila, sa ano yung klase ng politika na mayroon sila. Ako, parang ang additional ko na lang dito ay ano ba yung political context na kinagagalawan natin at anong klaseng mga representante ang kailangan natin sa ngayon. Ang dami na ring halo-halo na no? Nag-evolve na nga talaga yung pagiging isang party list block. At nung dati, ang naalala ko nung una akong naging involved sa party list sa Akbayan, second class citizen ang tingin ng mga district reps sa kanila. Hindi ka pwede mag-committee chair, hindi ka pwede sa house leadership, 'di ba? May sarili kayong caucus pero maliit lang kayo. Pero ngayon, nakita natin yung who are those at the front line, 'di ba? From Zaldico to those na nasa harap sa Quadcom. Makikita ka ng isang party list rep na si, halimbawa, One Rider, si Rog Gutierrez, na kahit ang advokasya niya ay tungkol sa riders, very active siya sa legislative duties niya sa Quadcom. Or, halimbawa, kanina sa Tingog, yan, si Jude Asidre, he was at the front, pinanood ko lang sa news kanina, nagsasalita siya laban sa tungkol dun sa sa pag-file ng mga kaso tungkol kay President Duterte. So, tingnan din natin yung political context na kinabibilangan. Parang anong klasing leadership at anong klasing mga party list yung kailangan natin at this point in time. Alam mo, ang malungkot ay kahit na 1998 pa, no, ang party list, napakababa ng level of awareness ng mga tao sa pagpili ng party list. In fact, noong 2019, naalala ko 16 million di bumoto. Grabe yung undervoting. It's slightly, I think 10% or 20% below the regular undervoting average ng national. So, hopefully this election cycle, ngayon at napakarami na nating mga party list na tumatakbo, mga nakaupo, at ngayon nabibigyan na sila ng spotlight, mabigyan ng malaking emphasis yung pagpili natin sa kanila. At saka sabi ko nga, same privileges yan ng regular na congressman at congresswoman eh. So same privileges sa pagsasalita, sa pag-raise ng mga issues. So hindi naman dahil isang sektor lang yung pangalan nila nung tumakbo sila. Dapat din makikita natin na may track record sila at may kakayahan sila to go beyond that. Kasi hindi lang naman isang issue. Wala nga namang, hindi ko yung topic, hindi ka na-attendan. Napakadaming problemang lipunan na kailangan ng tugon through policy. So kailangan importante yung integridad ng mga tumatakbo at yung track record nga nila katulad ng sinabi ni Attorney Gio. At saka huwag tayong magpapadala masyado sa mga provincial names at saka regional names kasi nga minsan marketing lang siya, parang marketing lang din yan eh. 'Di ba? Ang ganda ng pangalan. Pero sa kabila ng pangalan ay yung mga listahan ng kung sino ba ang mga totoong nominees. At saka yun po, isa lang yung iboboto. Isa lang ang iboboto nating party list. Kaya kahit naman ako nahihirapan kung sino ba yung iboboto ko. Kasi marami namang maaayos. Nagkaroon lang ng negative na perception, pero marami pong maaayos na party list na maaari niyong pagpilian. Kaya yung ginagawa natin dito ay negative list. Who to avoid.